So let's start. Let's start with the prayer. Let's pray. Diyos namang nasa langit, salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Once again, an opportunity, Father, to showcase your love for us, Lord God, to showcase your plan for us, Panginoon, yung pong to demonstrate yung pong reign sa amin, Panginoon, bilang Kristiyano, bilang mga married couples, Panginoon, maraming salamat sa opportunity na ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, come together, Panginoon, pong pag-aralan po ang iyong salita at kung paano po, Panginoon, sa pamamagitan sa tulong ng iyong mga salita, mas mapapatibay po namin ang aming mga married life, Panginoon, yung aming buhay mag-aasawa, Panginoon. Tulad, Panginoon, na there are trials, Panginoon, na amin pong nararanasan bilang mga couples, Panginoon. And we pray, Panginoon, that through this Bible study, Panginoon, ay magkaroon po, Panginoon, ng kasagutan, ng kalakasan kami, Panginoon, kung man po ay nanghina, Panginoon. Ang aim po namin, Panginoon, ay mas lalo pa po, Panginoon, na mag-grow yung relationship namin sa iyo, Panginoon, hindi lang as an individual Christian, Panginoon, but as a couple, Panginoon. Maraming salamat sa opportunity na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, ipagkaloob mo po sa amin ang banal na Espiritu na siya naman talagang magturo, Panginoon, magpaintindi ng iyong mga salita, Panginoon. At gayon din, Lord God, sa aking mga kapatid, Panginoon, na doon magkakahiwalay kami, malayo, Panginoon. But Lord, I pray na yung mga salita na aming share, Panginoon, ay maging clear and malinaw, maliwanag po ang pagka-receive nila ng iyong mga salita sa gabing ito. Maraming salamat, O Diyos. This we pray in your mighty name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen po. Praise the Lord. Amen. Yan. So, bali nakaka-lesson. Amen po. Amen. So, bali nasa lesson 3 tayo. No, nasa lesson 3 na tayo. Yung lesson 1 natin is marriage and the passion of God. Yung lesson 2 naman is marriage and the purpose of God. So, ang number 3 lesson natin is marriage and the kingdom of God. So, nakamute po kayo ngayon, but anytime na gusto nyo pong mag-butt in, meron po kayong nais i-share or meron kayong nais linawin or liwanagin, pwede po, just interrupt me lang po, wala pong problema. And pag-uusapan po natin kung ano po yung nais nyong i-share or ihain para mapag-usapan. Amen? So, let's start. Marriage and the kingdom. Amen. Amen. Praise the Lord. So, marriage and the kingdom of God, yan po ang title ng ating lesson for tonight. And ang principle po natin is about your marriage is to demonstrate that it is good to live under God's reign. Your marriage is to demonstrate that it is good to live under God's reign. Yan po yung principle ng ating lesson para sa gabing ito. Ang key po dyan is yung living under God's reign. So makikita natin kung ano yung parallelism na nais pong patungkulan dito sa lesson natin ngayon ng marriage and the kingdom of God. So as we always do, we'll start with a scenario. Okay? And this scenario yung given dito sa ating lesson, sa ating book. Pabasahin ko . Sabi, Joanne had been meeting up with her friend Christine to look at the Bible for some weeks now. Parang ganito rin yung scenario ni Brother Kenneth nung nakaraan, di ba? Meron kasi siyang kasamahan na gustong mag-Bible study. So as they caught up with news, they were chatting about married life. I know, said Joanne, my Bill can be a pain. When he comes in, he just moans about his boss and then asks when dinner's going to be ready. So yung nag-uusap dito is yung mga mag-aasawang babae. Pinag-uusapan nila yung asawa nilang lalaki. Ganyan din ba kayo? Pag dumarating kayo sa bahay, or
yung mga asawang babae. He never asked about my day. Yan. Then yesterday, he said, we cannot afford to go on holiday this year. Well, that led to some shouting, I can tell you. So, kumbaga parang pinagkikentuhan nila yung mga asawa nila. Yung mag-asawang babae, pinagkikentuhan nila yung asawa nilang lalaki. But I'll get my way in the end, sabi ni Joanne. If Sir King doesn't do it, I'll resort to ultimate sanction in a wife's arsenal. And ang sabi niya, that is no sex. So, ang ibig niyan sabihin, no, ayaw mong magbakasyon, sige, get. Yan ang ibig niyan sabihin. Christine Lapp always works for me, sabi niya. So, sinasabi ni Christine, sa kanya rin daw, it works. No. After some more light-hearted chat, they open their Bible together and they read Mark chapter 1. It says there, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. What's the kingdom of God? Asked Christine. It means God is going to reign over the world, and that reign has begun with Jesus because Jesus is God's King. Amen. He can be Lord of our lives. He can be Lord of my life, sabi ni Christine. That doesn't sound like good news, sabi ni Christine dun kay Joanne. I don't want someone else being Lord of my life, especially not a man. Joanne didn't know what to say next. Christine was right, it didn't sound like good news at all. So ngayon, ito pong binasa kong to, that is just a scenario, no? Scenario to the build-up of our Bible study. So, just to put in summary, may dalawang mag-asawa, o babae pala, no? Pinag-usapan nila yung asawa nila. No, bakit yung asawa natin pag dumating ganito, he moans about his boss, blah blah blah. And then yung gusto naming vacation trip is bigla na lang sinabi niya na cancel. Pero sabi nung nagmamalaki pa yung babae, sinasabi niya na hindi, wala yan, sisigawan ko lang siya tapos jejetahin ko siya, wala siyang sex, sabi niya. So tignan natin kung hindi pumayag din siya eventually. Tapos since nga ang aim nila 'di ba is mag Bible study, so nabasa nila yung Book of Mark chapter 1. Sabi doon 'di ba, the kingdom of God is at hand, it's coming, it's near. And sabi ni Christine, so I think doon sa scenario ang nice nilang iano is yung Joanne is somehow Christian na siya, pero but by the looks of it, hilaw na Christian pa siya. And yung si Christine, baguhan lang siya. So nung nabasa nila sa Mark chapter 1, na tinanong si Christine, di ba? O sinong king yung parating at magro-rule ng buhay ko? Ang Panginoong Hesus daw. Sabi ni Christine na ayaw niya ata na ganun. Ayaw niya na merong lalaki na mag-rule sa buhay niya. Nakuha niyo yung istorya? So, ganun yung pinag-uusapan nila. Ngayon, ang tanong, ganun din ba tayo? Ganun din ba kayo sa mga asa-asawa nyo? Ayaw nyo na nangingibabaw sila sa'yo, kumbaga. Ngayon, biblical background. Yung sinend ko na ito sa inyo sa group natin. Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Yan. Sino pong gusto magbasa? Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Ako na. Basahin. Sige. Sige po. Sige po. Sino? Sige po. Sige, Brad Tito. Ayun na po. Okay. 25 to ano, PA? To 33 po. Verse 25 to 33. Gusto niyo sa Tagalog? Okay lang po. Okay. Mga lalaki,
Okay, Ephesians chapter 5, verse 25 to 33. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. 26, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan, tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Verse 30, tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. 31, gaya ng sinabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya't kayo mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Amen. 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 Salamat po, Brother Tito. Thank you, PA. Welcome. Kapag nababasa itong Bible verses na ito, lalo na sa pulpit during preaching, parating nandyan yung kantsawan ng mga kaasaway. Lalo na nag-start sa sa babae. Yes. Ang babae, di ba? Submit. Oh. Diba? So mga asawang babae, submit. Natin ganun. No. Pero bumawi naman sa verse 25. Tama po, Pastor. Mahalin naman daw ang asawang babae. Yan. Kaya pag nababasa yan, merong kantsawan ba? Yes. It's a friendly, naman, yung structured na kantsawan, hindi naman destructive. Parang ganun nga, Pastor. So ngayon, ang tanong, obvious naman doon sa binasa natin, no? Pero as a summary, anuhin lang natin, balikan natin. Ano yung iniuutos or ano yung sinabi ni Paul na dapat gawin ng asawa? Doon sa nabasa natin sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Yan. Sinong makakapagsabi? Yung una. Siguro babae dapat magsabi, no? Kasi babae yung tinatanong dito eh. Ano yung sinabi sa mga mga couples? So you mean PA mag-start sa 22? Opo, start sa 22. 22 po. Sister Seidel na lang. Si Susan nandun pa sa gilid eh. Ay, si Sister Seidel pa na ng bata. Sino pa bang nandito dito? Ito si Susan. Sandali. Ito. 22. Amen. Amen. Ephesians 5, verse 22. What does Paul tells wives to do? For wives, this means submit to your husband as to the Lord. Amen. So, wives, we must submit to our husband. Favorite verse po ni Brad Michael. Amen. And ano pa, meron pang isang sinabi si Apostle Paul. So, wives submit. For a husband, is the head of his wife as Christ is the head of the church. He is the savior of his body, the church.
As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. So we must submit to our husband just like how the husband submits to Christ as the head of the family, like as the head of the church. Amen. Amen. May isa pa, Pastora, sa Ephesians chapter 5 verse 33. 33. Ephesians 5:33. So I say again, each must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Amen. To submit and to respect her husband. So basically, dalawa yung sinasabi ni Apostle Paul dito, 'di ba? Sa wives. So wives should submit and should respect their husband. So what does this mean in practice? Nagagawa po ba natin na mag-submit sa mga husband natin and respect them? Siguro naman, oo. Siguro naman, yes, ang sagot nyo, no? So kung ang sagot nyo dyan ay no, so there must be something wrong. We need to anong tawag dito? Counsel. Ano po, Brad Tito? We need to counsel them. We need to counsel. We need to check ourselves. No. Kasi dapat na gagawa natin to. To submit and to respect our husband. And there is a commandment also na binigay si Apostle Paul sa husband naman. Yan. Because this is a husband, so dapat lalaki. So, husband, ano yung commandment na binigay ni Apostle Paul dito sa Ephesians chapter 5 na makikita niyo sa 5:22 to 33? Sino po? Brother, ano naman? O Brother Kenneth, nakikita kita dyan. Ikaw na. Ano pong verse, Pastor? Verse 20. Verse 22 to 33, ano yung sinabi ni Paul na dapat gawin ng husband? Nasa verse 25 po siya, Pastor. Okay. Ano yun? Tagalog po, Pastor. Sige. Ephesians 5 verse 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Nihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia italaga sa Diyos pagtapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. So, anong kailangan natin gawin mga asawang lalaki? We should ibigin ang inyong asawa. Amen. We should love our wives. So, yan ba ay nagagawa natin? Amen. Siguro, Pastor. siguro Opo, Pastor. ako, if I'm going to be true to myself, I would like to say yes. However, there are times na, nanineglect mo or nanineglect ko. Lalo na kapag yung busy. No, yun yung mga times na na feeling ko, hindi naman nawawala yung love, nandoon naman. Kaya lang, feeling ko na kuminsan nanineglect. So, for me, yun yung areas na kailangan kong improve. So, tayo po mga husband, kung di natin yung nagagawa, we need to, dapat natin magawa. And kung merong problema, sabi ni Brad dito, we need to do counseling. So, kailangan natin pag-usapan yan. So, parating nandirito naman tayo, kaya nga itong group na to, we have established itong ating couples group para pagka may mga problema tayong mga couples, mapag-usapan po natin. Amen. Amen? Amen. So, sige. Now, Amen po. I'm going to read through sa ating lesson. And then, from time to time, mag-stop tayo and reflect. Okay, so, sabi rito, Jesus began His ministry by proclaiming the good news or the gospel. Alam naman natin, gospel is the good news, right? That the kingdom of God was near in Mark chapter 1. Ito nga yung binasa ni Joanne and
Christine kanina. Sabi nila, paparating ang Diyos. God's kingdom was coming because God's king was coming. Except that the rule of God doesn't sound much like good news in our culture. No? Kasi yung sa kultura ngayon, lalo na dun sa mga hindi pa mananampalataya, ayaw nila na ayaw nila yung notion na merong someone na magro-rule over them. We don't want someone else ruling over us. Kaya nga kuminsan, no, I'm not saying all, but there are times na yung wife, kasi sabi submit di ba? So if submit, then there must be someone ruling over you. So sometimes nagpipail yung wife dun sa submission because she doesn't want someone to rule over her, di ba? We don't want someone else ruling over us. So how can the rule of God be a good news? No, so there's a coming king. And then for those who are not believers yet, how can that be a good news for them? Because that coming king will be a ruler over them. So yun yung notion sa culture ngayon. It's a lie as old as humankind. It was the lie back in the Garden of Eden when the serpent portrayed God as a tyrant holding Adam and Eve back. 'Di ba? Alam naman natin kung paano nilinlang ni Satanas, no, nag-anyong serpento yung si Adam and Eve. 'Di ba? Ang sabi niya hindi pinagbabawalan niya kayong kumain ng prutas na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama kasi magiging kayong parang Diyos. 'Di ba? Ganun ganun niya nilinlang. So ang sinasabi dito, yung thinking na ganun pinasasama yung Diyos, ganun din yung thinking na ginagawa sa atin na that's why we don't want. Andito na po pala si Pastora Joanne. Hindi niyo Hello. po nakikita. Ganun din yung ginagawa ng kaaway sa atin, mga kapatid. No, inaano niya tayo, especially kung especially if you are someone na hindi mag-submit sa asawa mo, no. Yun yung ginagawa niya sa iyo, yun yung ginagawa niya sa atin, nililinlang niya tayo kasi para ginugulo niya yung ating pagsasama. Kagaya nung una pa lang, 'di ba? Kasi ang unang mag-aasawa ay si Adam and Eve, 'di ba? And ganun niya ginulo. Sabi niya, hindi kasi pagka kinain niyo yan, magiging kayong kagaya ng Diyos. So in effect, parang sinasabi niya na hindi na ang God tyrant, na sinasabi niya na hindi, ayaw niya lang gawin niya kasi magiging ka-level niya kayo, ayaw niya kayo maging ka-level. No. So, the serpent portrayed God's rule as oppressive and manipulative in that way. So, ganun niya ipinakita. But in reality, God's rule is a rule of blessing, freedom, love, life, justice, and peace. That's why it's good news. No. Alam naman natin yan na sabi nga, 'di ba, God is a God of love. So that's why yung rule ng Lord sa atin, He loves us so much so that He gave His only Son. 'Di ba? So, but what this got to do with marriage? Yan yung tanong. The Bible says wives should submit to their husband in everything. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 24, 'di ba? Sabi diyan, now as the church submits to Christ, so also wives submit to their husbands in everything. So, mga wife, kaya nyo bang gawin yun to submit to your husband in everything? Pastora Joanne, ba't ka tumatawa? O, ikaw na yung tanungin ko. Ikaw ba, kaya mo ba yun to submit to me in everything? It's part of my Ako naman, I think, yung sinabi ditong everything, not everything na
siguro everything that is good, no, pero yung meron na choices your own free will para ano, ayun nga, discernment para tawag dito. Para ma-judge nyo ba, makapag-decide kayo, make kayo ng ng tamang decision, ng right decision para sa inyo. No? So, wives should submit to their husband in everything. And immediately, we think of patriarchal societies in which men have all the power. We think of inferiority and inequality. It makes us uncomfortable and with good reasons. I think hindi nag-a-apply ito sa mga wife dito sa JR King, no? Sa mga wife na nandito ngayon nakikinig. Tama ba o mali? Yung mga wife dyan. Baka kasi nagkakamali ako. Sabi dito, submit and take note, hindi ako nagsabi niya na Bible. Submit in everything. Now, because we have rejected God's rule, we not only get God wrong, we get authority wrong. Yun. Alam niyo po kasi, sabi sa Bible, that the wife should submit to their husband in everything. Now, if we reject that, ito yung sinasabi dito, if we reject that rule, because that's the rule No, if we reject that rule, if we don't submit to our husband, then ito yung sinasabi dito that because we have rejected God's rule, we not only get God wrong, we get authority wrong. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng, kasi yun yung sinabi sa Genesis chapter 3 verse, alam ko na quote yun dito Ayun, verse 16. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 16, sabi, to the woman he said, ito yung after nila magkasala, to the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Your desire will be for your husband and he will rule over you. But in reality, I think most of base dun sa mga nakikita ko na observe ko, most of the wives, kasi for example, paano na lang kung yung wife mas malaki yung sweldo kesa sa husband. Nangyari yun sa amin na Pastora Joan. There was a time nung bago pa lang ako dito sa Qatar, kasi nauna siya sa akin dito sa Qatar nung kailan ka dumating, 2003. Nauna siya rito ng 2003. Dumating kasi ako ng Qatar 2009. So, although bumalik ka ng Pilipinas lang, diba? Tapos bumalik ka uli ng Qatar. Pero well-established na siya dito sa Qatar. And ako, nagsisimula pa lang. So, there was a time na siya yung kumbaga parang sugar mommy ko, ganun. No, kasi literally kasi siya talaga yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ko. No, siya yung kasi wala akong trabaho. No. Hanggang sa nagkatrabaho ako, pero yung trabaho ko naman sobrang liit naman ng sweldo ko, na parang napupunta nga lang yung sweldo ko doon sa binabayad ko sa car lift, pati doon sa upa sa bahay. No. So, ngayon, since siya yung nagpo-provide, so nagkakaroon ngayon ng teka, ako yung nagpo-provide, dapat ako yung dapat ako yung nagsasubmit sa kanya kasi siya yung may pera 'Di ba? Dumating ba tayo sa ganun? I think naman hindi naman kami nakarating sa ganung sitwasyon. But there are times, I think, there na... Makasagot. Brad. Pas Aldrin. Makapag-comment.
Kasi sinabi mo, ano yun eh, practical talaga yun eh. Kung sinabi mo na yung, kunyari, yung sa sitwasyon na yung lalaki, maliit lang yung sahod. So yung kapag minsan pag wala ka pang trabaho, yung babae may malaki sahod. So, kumbaga sa lalaki, parang kahiyaan ng dating eh. So, hindi ka naman makapag-demand sa kanya na yung babae ang gumagastos, sabay siya pagagawa, siya pa magsasubmit sa iyo. So kumbaga parang kahiyaan ng dating or ano nga tawag dito? Dahil wala ka ma-provide, ikaw muna ang mag-support sa kanya. Kumbaga bumaliktad mo na ang sitwasyon dahil nga siya ang nagtatrabaho. Kung yung babae ang maglalaba, ikaw wala ka namang ginagawa, di ikaw muna maglaba. Nakuha po yung point na ikaw munang magluto, magtatrabaho. Dahil ay Nawawala ka, bro. Ako nga, nawawala yung signal eh. Ayun, hello, pa? Hello, napuputol-putol ka. Ikaw nga, mamaya na lang. Napuputol ako eh. Sige, Brad. Sasabihin daw si Pastor dyan. Pero ako muna. yung sinasabi na yung mga nakuha ko dun sa sinasabi ni Brad Richard bago na nagbe-break. I think it has nothing to do, there's nothing wrong with with submission there. I think it's correct lang naman kasi kung ako si lalaki, wala naman akong trabaho, nasa bahay lang ako, then I have to make use of my time. I have to make good use of my time. Yun nga. Alangan namang iaasa mo pa sa asawa mong babae na Siyempre sa asawa mo, yung paglalaba and yung mga house chores. So I think lang yun, tama lang yun, Brad Richard. Pero ang ibig nating sabihin dito is dapat even though yung si babae ang let's say kumikita ng malaki or ang provider, dapat nagsasubmit pa rin siya sa husband niya pagdating sa mga decision making ba. No, decision making ng, for example, ano bang example ng yung decision making that will affect the family, that will affect them, yung relationship nila. No, ayun. Kagaya nga nun, yung mga mag-aaral yung mga bata, yung saan titira, yung mga ganyan. No. So, dapat nagsasubmit pa rin yung wife sa husband in that respect, even though mas malaki yung kita ng babae, even though yung babae yung provider. So, anong sasabihin mo, Pastor John? Ano lang po, ma-share ko lang po kasi hindi naman sa nililip ko ang parents ko, pero kasi si mama, alam niyo naman po, matagal siyang OFW, si papa nasa Philippines. So yung role nila nag-shift. Ang naging nanay namin sa Pilipinas kasama namin si papa. So may mga bagay-bagay na kunwari dapat role ng mother, pero si papa ang gumagawa, ginagampanan ni papa. Si mama naman, syempre mas malaki yung sahod niya. Kumbaga parang ang tingin ng iba, akala nila ang nagmamando sa pamilya si mama. Pero sa loob ng bahay, ang nangyayari diyan, ang always last say si papa. Ganun yung pinakita nila sa amin na mismong galing sa words ni mama, hindi dapat yung babae ang nagwe-wear ng pantalon. Ibig sabihin, mga decision making talaga dapat dun sa lalaki. One, kasi practicality, mas kabisado ni Papa sa Pilipinas. Pangalawa, siya pa rin yung lalaki, kumbaga. The authority is still sa kanya pa rin. Yun kasi yung point na pareho sila nagtatrabaho, pero at that time, mas kailangan ni Mama na mag-work. Yung sa case namin ni PA naman noon, pareho kami nagtatrabaho. Pero may cases din naman, dumating yung point in time na si Papa nag-retire na from sa Marines, ayun, sa Marines siya. BSP. Meron yung time na nawala, na hindi na siya nag-work.
Pero it never came to a point na pinamukha ni mama sa kanya na, o ako nagpo-provide ng pera, kaya dapat ganito ka, ganito ka. Nasa ano na lang yun eh, pag-uusap ng husband and wife. So, I believe whether pareho nagtatrabaho or isa lang yung nagtatrabaho, ang pinaka-bottom line doon, yung agreement ng husband and wife, dapat kasi may division of labor, may division of responsibilities. Hindi tama na iasa lang sa iisa, kay lalaki lang or kay babae, lahat ng responsibilities. Kasi family nga sila dapat. Pag anuhin, ayun, dapat may division of labor. Yun nga lang, dapat pag-usapan kung paano. Pero bottom line, at the end of the day, the decision, final decision, nasa lalaki pa rin. But it doesn't hurt kung si husband naman magtanong, o sige ma, sa tiningin mo, ano bang opinion mo, ano ba yung ganito, ganyan. So pag-uusapan nila. So, i-weigh nila yung decision nila, o sige, ganito na lang gawin natin. So the final decision, kay husband pa rin, pero maganda, mag-usap sila kung ano yung pros and cons ba. Kasi may mga nakikitang babae na hindi nakikita ng lalaki. Tama po ba? May nakikita rin ng lalaki na hindi nakikita ng babae. So, it's meeting of two minds, it's meeting of two hearts. So, nagkakaroon ng mas magandang decision kapag ganun. Ayun lang po. Salamat, Pastor Joanne. May violent reaction po ba? Pastor Alvin. Brad Senso, opo. Mayroon lang po akong konti, Pastora. Hindi ko po nakita ang patungkol sa mga decision making, hindi ko po nakita yung problema sa mag-asawa ayon sa narinig ko. Ang nakita ko pong medyo chaos yung pagkasinasabi kong yung wife na ma-submit to the husband's authority ay yung nakita ko yung paggalang po, Pastor. Dahil respeto sa lalaki. Kasi nga po, madalas po, pagka sino yung, halimbawa, malaki yung, sino yung kumikita, siya yung malakas ang boses sa bahay. So, yun yung sabi nyo po na kapag ang babae yung malaki ang kinikita, madalas, o manager siya, pagdating sa bahay, manager pa rin siya. Ibig sabihin, malakas ang boses niya. So, yun yung parang nakita kong chaos pagdating sa submission dahil nga, hindi po lahat, ano lang po, hindi po lahat. Kasi nga, pagdating sa submission kasi, ang nakita ko pong problema kung sino yung malaking kita, malakas talagang boses sa bahay. Siya yung pinakamaingay. Yan lang po. Ba't ganun ba yung asawa mo, Brad? Ako pa ang nagtatrabaho, Pastor, kaya ako pa maingay. The joke lang. Ha? Minutes. Sige. Brad Celso, gandang gabi po. Opo, Pastor. Ay, ano ko lang po kasi, sa Genesis 3:17, iba sabi po doon nga sa babae doon na, and I speak, I will say it na sa part ko, it's an ongoing process kasi hindi ko masasabi na I have arrived there, na nandun na ako sa point na yun. And I speak, I'm reaching out to the women na nakikinig din po ngayon. Tapos sa mga kalalakihan din, ipaintindi nyo rin po sa inyong asawa kasi it will be one of your accountability pagharap niyo po sa Lord as the head of the household. Sabi po sa Genesis 3:17, diba sabi, I will read from King James Version po sabi. And unto Adam he said, because thou hast, so woman pala, 16, sabi, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, he shall rule over you. Yung sinabi po doon, your desire is your husband. Ano sa NIV, mahal? Sa NIV? Your desire will be for your husband. Ang ibig sabihin po nun, yung gusto ng babae is para po yun sa lalaki. Nami-misinterpret ng iba po kasi akala nila ang dinidesire daw ng wife is yung husband niya. Ang pinakamalalim po na ibig sabihin nito, yung gustong makuha ng babae
is binigay po yun ng Lord, iniatang po yun ng Lord sa lalaki, which is the authority sa pamilya. Yun po ang ibig sabihin nun. Kung babasahin po natin yung whole context, Genesis 1 to 3, binigay po ng leadership ng dominion ng Diyos sa lalaki ang authority, ang leadership sa household, sa pamilya. Kaya nagkaroon ng problema kasi si babae inisip niya nakuhanin yung decision making, yung authority na dapat is sa lalaki. Ang phrase po na sinabi doon na your desire is your husband. Kung babasahin po natin sa iba't ibang translation, ang pinaka bottom line po nun, oo, yung ginugusto mong kunin, babae, is actually para sa lalaki yun. Hindi yun ang para sa'yo. And he shall rule over you. Kung kaya naman, ang lalaki naman nagkakaroon ng hindi magandang misconception ng ruling dun sa babae na to the point na parang nagiging alipin or whatever, parang ganun. Through the ages, dahil dun sa fallen nature na ng man at that time, na-twist na yung leadership. Yung pinagkalab ng Lord na leadership sa lalaki, ginusto na nakunin ng babae. So yung pagkakaintindi, at the same time, yung pagkakaintindi naman ng lalaki ng leadership, na-twist na dahil sa fall of man. So yun yung kailangan nating maintindihan, mga kababaihan, na when we are trying to get the leadership in the house, we're trying to get the authority sa bahay, we are rejecting God's mandate sa lalaki and we're trying to get it para sa atin, which is very wrong. Amen po. Meron pa po bang dadagdag? Wala na po. Tingnan na tayo. So, yun nga, sabi natin, because we have rejected God's rule, ang sabi, di ba, that wives submit to everything, we not only get God wrong, we get authority wrong. We take over and we rule not like God, but like Satan's lie about God. Kagaya nung nangyari nun, ang sabi ni Satanas, hindi, kasi ayaw niya kayong pakainin niya kasi magiging kagaya niya, katulad nyo siya na parang Diyos. So, gayon din yung nangyayari in terms of dun sa ruling over, ha. Yun ang ibig kong sabihin. We rule in a way that is self-serving and tyrannical. No wonder women resist that. So when humanity rejected God's authority, it radically altered the way marriages works. So yung formula na yun na wife submit to your husband, and husband love your wife, and wife respect your husband. Kung magagawa lang natin yun, I think the marriage will be prosperous and successful. No. After our rebellion, God said to the first wife, you will desire to control your husband. Yun na nga yung sinabi ni Pastor John. But he will rule over you or dominate you. The wife resists authority. The husband abuses authority. Yun ang nangyayari, di ba? Tingnan nyo. Kapag hindi natin tinayuan yung wife, hindi nag-submit sa husband, wife hindi siya nag-respect sa husband, yung husband hindi nilove yung wife, ang nangyayari, yung wife resists the authority of the husband. And then the husband now abuses his authority. Ayaw sumunod, di lalong yung husband niya, lalong tutulong, kumbaga. Then si wife, because he resists the husband's authority, hindi siya nagsasubmit, so nagkakaproblema yung pamilya. So yun ang nangyayari. The Bible is the story of God saying, my rule isn't like that. No, hindi tyrannical yung rule ng Diyos sa atin. No, God sent His own Son, Jesus, to this world, and Jesus said, He did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Mark chapter 10, verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Yun yung rule ng Lord sa atin. Di ba, kung titignan natin yung binasa natin sa Ephesians chapter 5, di ba? Ang Panginoong Jesus daw is the groom and the church is the wife. So much so, yung love ng Panginoong Jesus, binigay niya yung sarili niyang buhay, yung ganun niya tayo
Ngayon niya minahal ang church. Binigay niya yung sarili niyang buhay para sa church. So tayo, mga husband, dapat ganun din. Hindi ko naman siguro sinasabihin na magpakamatay para sa wife niyo. Hindi naman ganun. Pero mahalin natin ang ating mga asawa. 'Di ba? Kung ikaw gaano ka tawag dito, yung kasilos, no, para sa gawain, dapat maging silos ka rin sa wife mo. Ganun ba sa'yo? Minsan, sabi ko nga, minsan hindi, lalo na pagka busy sa trabaho, no, aminado ako dun. And yun yung mga part na ako bilang husband na kailangan kong i-work out, no. Matatawa-tawa siya. And I know that, no. Yun naman yung kailangan para magkaroon ng pagbabago, kailangan mong i-recognize. Wag mo nang bigyan ng rason na hindi kasi ganito, kasi ganyan eh. Di ba? Tama na yun. I-recognize mo na lang. Mag-humble ka na lang. Recognize that it's your fault. Sabi ng Bible, love. So, just as wife submits to the husband in everything, it is so that that husband should love his wife in everything. Diba? Tama ba? Sorry, diba? Kayo po ba, mga couples, mga husband and wife, tama po ba? Agree po ba kayo doon? Pastor. Oh, Brad Kenneth. Opo, Brad Tito. Amen po. Okay. Ikaw muna, Kenneth. Oh, Brad Kenneth. Ikaw. Pastor, idadagdag ko lang po tungkol po sa yung two-way na sinabi ng Bible na para po maging bukal sa loob ng babae na mag-submit sa lalaki is mahalin niya yung kanyang asawa. So wala na pong dahilan para hindi siya mag-submit kung gagawin ng lalaki ang sinasabi ng Diyos na mahalin ng asawa. In the same way, talagang magsasubmit yung asawa pagkat mahal siya ng asawa niyang lalaki. Ano po ba? Kaya lang Brad, pag gano'n, naintindihan ko yung sinasabi mo, kaya lang pag gano'n ang natin, ang tanong dyan, sinong mauna? Sinong mauna? Mauna ba dapat yung love or yung submission muna? Batay po sa Biblia, nauna pong sinabi na mag-submit po ang babae sa asawa. So dahil sa pagsasubmit ng asawa, mamahalin lalo po ng lalaki ang babae. Correct. Pwede Pero parang hindi ata ganun, Brad. Parang hindi ako po Totoong nauna sinabi sa hindi ata ganun. Kasi pag nangyari, paano pag hindi nag-submit si wife? I think dapat sabay siya dapat. Hindi yung wife magsasubmit lang pag nandyan yung love or yung submission or yung love nandyan lang pag nandyan yung submission. Dapat sabay sila. Tama po kasi bilang believers, kahit na kung hindi magawa ng bawat isa ang pinapagawa, kailangan pa rin gawin o kailangan pa rin pong sundin ang sinasabi ng Biblia. Even though na hindi siya nagsasubmit, kailangan pa rin mahalin kasi yun ang sabi ni Jesus Christ. Ganon din sa vice versa, kung ang ang lalaki ay nadadama niya na hindi siya mahal ng asawa niya, we should submit pa rin. Ang nangyayari po, we should trust the Lord. Yun po ang gusto ko pong i-share. Actually, sabi nga ni Pastor Joan, kinote niya, di ba verse 22 kasi natin inumpisahan. Pero kung inumpisahan natin yung verse 5, chapter 21, ang sabi ay chapter 5 verse 21, ang sabi doon, submit to one another out of reverence for Christ. So, yung submission kung sino mo na lahat, sabi rito, submit to one another out of reverence for Christ. Then, Opo, tama po yun. Submit po dapat pareho. Pero minsan po kasi when it comes to decision making,
aminin po natin na mas maanong magdesisyon ng mga babae. Kasi once na tinanong ng babae yung lalaki, ikaw anong decision mo? Ibabato po ng lalaki sa babae. Ikaw ano ba ang ano mo? 'Di ba? Ganun yun eh. So ang nangyayari, decision making at the end sa babae pa rin. Yun yung Kadalasan. yun yung dapat na makorek natin. Kaya dito sa pag-aaral natin, makita natin dito, no, kasi so I'm speaking now in behalf of husband, not for but to the husband I'm speaking. Ang wife natin magsasubmit sila sa atin. But we need to stand up. Sabi nga, man up, no? Magpakalalaki tayo. I believe na hindi tayo diktador, no? Yung one side, no? Pag sinabi kong kaliwa, pag sinabi kong kanan, hindi. Pinag-uusapan yung mag-asawa, no? Biniweigh niyo yung mga information, yung mga choices, yung mga opportunities kung anong meron. But at the end of the day, dapat si lalaki, dapat take the responsibility, maging responsible ka. Ikaw yung wag mong ipasa sa asawa mong babae. Diba? Kasi for me, sorry for the word, pero for me, karuwagan yun eh. Kasi for example, ayokong mag-decide kasi pag nagkamali ako masisisi. So sabi ko, ikaw mag-decide. Para pag nagkamali siya, ang sisisihin. Hindi yun ang isang tunay na lalaki. Dapat magtayuan natin. Magpag-usapan natin, pero yung mag-decide yung lalaki. No? But of course, hindi ko naman sinasabi na iset aside mo din yung asawa mo sa decision making mo. Kaya nga merong love eh. Diba? Dapat considered pa din yung wife mo dun sa pag-uusap nyo. Pero at the end, yung lalaki pa rin dapat ang magdidesisyon. So, for me, yun yung dapat talaga. Amen po ba? May violent reaction po ba? Amen yan. Amen. Amen. Amen po. Amen. Yan. Amen So, po. kung hindi nyo pa po nagagawa yan, well, dapat gawin nyo na po yan. Tayuan nyo. Diba? Sabi nga, man up. So, Pastor. I believe, paano po pabatiin? Opo, sige po, Brad, dito. Yung kay Ate Charlotte ba? Yung wife ni Kuya Richard? Opo, Sister Charlotte, opo. Yung sabi niya, in the end, siya rin daw yung, let's say, parang nagdi-decide. Ay, sa akin po yun, Pastor. Kay si Seidel po. Seidel. Okay. Sorry. So, tinanong mo si Roel, and then, tinanong ka rin na Roel, and then, in the end, ikaw ang magdi-decide. Opo. Kasi binalik niya sa'yo. Opo. So, siya pa rin ang decide nun, kasi siya nagbigay ng green light sa'yo. Diba? Yan lang yun eh. Pinayagan niya na ikaw ang mag-decide. That means, siya pa rin ang nasunod. Yeah. Other way around. Siya pa rin. Now you know. Now you know. Amen. Nag-agree siya sa'yo, but siya pa rin yun. Kasi pinayagan ka niya. I think Brad dito, pwedeng ganun, pero dapat yung sa accountability, hindi dapat mawawala sa lalaki. Kasi pagka binigay yung decision sa babae at nagkamali yung ng decision ng babae, ang accountable yung lalaki, hindi yung babae. Correct. Yes, correct. Tama yun. Huwag niya sisihin ngayon. Hindi niya pwede sisihin. Pero sa amin kasi ni Susan, hindi naman ako nagyayabang, pero umabot kami ng 31 years. We've been through a lot of mga trials, no? And then, it's good thing na nung naging Kristiyano ako, si Susan, mas lalo siya na-comfort dahil alam niya na kapag ang asawa niya ay makadiyos na, magiging safe na yung marriage. And then, I remember na nabasa na ni Susan itong Ephesians 5,
long time ago. So nakita ko yung pagiging submissive niya, no, sa akin. At naging magandang relationship namin, pero hindi ko siya inaalis sa mga decision making namin. No? Ngayon, tinitimbang namin, and then ako ang magsasabi na go. Okay? Ako pa rin yun. Never siya sa aming buhay na nag-decide na on her own, actually. So, kasi yun nga, kaya nga may importante itong Bible study na to, kasi yun yung nagpatibay ng marriage namin dahil nalaman ni Susan itong Ephesians 5. So, Kasi. So, kaya nga, sabi nga doon sa 24 na husbands, ang wives is to submit to their husbands in everything, regardless pa ano ang maging situation, no? Okay? So, ayun lang po. Salamat po for mag-retaliate ata si Susan. Si Susan po. Pwede po mag-add lang po. Opo. Kasi yung kanina, yung kay Kenneth, napansin ko yung kanyang, sa kanyang pananaw. I think, ang pinaka, yung importanteng sangkap ng marriage. Kasi kung love lang ninyo sa isa't isa, ang babatayan, may certain point in your marriage na andyan siguro siya, pero because of the situation, parang akala ko hindi mo love na yung tao, ganon. But if you believe in God and you love God, magkakaroon ka ng peace sa loob mo na kapag ikaw ay nag-submit sa asawa mo, ang babae mag-submit sa asawa, it's because you love God. It's not because you love Him. You love God first. Amen. By doing so, minamahal mo ang asawa mo, minamahal mo ang sarili mo, minamahal mo ang anak mo. Everything will be in order. Kaya may authority tayong dapat sundin para may order sa family. Kasi kung walang order at walang yung position, hindi naman position, hierarchy sa loob ng family, hindi mo alam kung sino ang nasa tuktok, sino ang maghahari, sino ang reyna, kung hindi mo alam ang iyong posisyon, magkakaroon ka talaga ng opposition. Pero first and foremost, you have to love God. Kilalanin mo ang sarili mo, ikaw, ako babae, ako reyna. Ang asawa ko siya ang hari. No? Siya talaga yung siya talaga yung ang foundation ng family. Now, dapat alam mo rin kung ano ka as bilang nanay, as bilang asawa sa iyong asawang lalaki. Importante lang you have your love to God. God first. Yun lang po ang akin. Salamat po. Opo, salamat po Brad Tito and Sister Susan sa inputs. Tama po yung yung input ni Brad Tito muna na totoo nga din Kasi pag binigay mo, pag you decided o ikaw mag-decide, yung lalaki nag-decide nga. Tama rin naman yun Yun nga lang yung accountability sa lalaki pa rin. And yung sinabi ni Sister Susan, tama din yun dapat kasi I think we can only submit to our husband if we are loving God first. Amen. Yun yung pinaka foundation nun. Kung wala yung love mo para kay God, mahihirapan kang sumunod dito sa sinasabing submit to your husband in everything. Amen. But because you love God and you know that this is the word of God, so you will be able to submit to your husband as the Bible commands us to do. Amen? Amen. Amen. Meron pa po ba mag-share or Meron pa po. Pwede pa po ba? Opo, sino po ito? Si Brother Dave po. Brother Dave, opo. Sige po. Sa akin po, may tulad kasi natin ng
ang family sa isang yung boss mo, ano ba, manager sa isang kumpanya, no? Yung manager, bagamat say manager, ang manager, ang mabuting manager, pinuno ng kumpanya, ay kumukonsulta din siya sa kanyang mga staff, lalo na kahit sa mga anong mga gawain o mga trabaho, para maging maayos ang resulta ng kanilang trabaho. So, kung ang manager ay sinusulo niya ang mga decision without consulting sa mga staff niya kung anong mabuti, anong mga idea. Kinukulik kasi dapat ang head ng department o ng family, yung husband, ay dapat kinukonsulta niya rin yung kanyang mga member. So, kinukonsulta niya yung wife niya kung ano ang tama, ano ang mabuti, ito ba mabuti o hindi. So kasi kung siya lang, si head lang, yung husband ay magdedesisyon without na kinukonsulta niya, ang resulta kasi kadalasan may mga kulang. Tama po yung isa, hindi ko lang matanda kung sino yung nagsalita na yung wife, mabilis sila parang magaling sila, no? Magaling sila sa mga idea. Marami silang mga ideas na naiko-contribute. Kumisa nga, mas magaling pa yung idea nila kaysa iniisip ng mga husband, ng mga lalaki. Kaya kumisa makikita natin parang dinodominahan na po tayo ng mga lalaki ng mga babae. Minsan ganon yung pagka-interpret natin. Pero katulad po sa akin, sa wife ko, masyado siyang dominante, no? Dinodominahan niya ako. Pero nakikita ko naman, hindi ko siya iniisip na anong tawag doon sa kasabihan na under desire na, parang under desire na, gano'n, no? Under desire ng wife. So, hindi ko siya tinitik na gano'n, kundi iniisip ko na malaking bagay na nagbibigay siya ng idea para magawa ko rin yung dapat. Gano'n po. Salamat. Gano'n lang po yan sa akin. Amen. So, Amen. totoo naman dapat i-consider din natin yung, kasi 'di ba pag magde-decide ka, be able to make a proper or correct decision, kailangan alam mo yung mga pros and cons, no? So ibig sabihin talagang dapat pinag-uusapan nyo and kino-consider mo yung mga ideas, inputs, lalong-lalo na sa wife mo. Because it's part of love, I should say, no? Kung talagang mahal mo yung Yes. kasama mo, you will consider her, no, yung mga ideas niya. Kagaya nga sabi mo, and I agree to that na yung mga babae talaga, no, na there are times na may mga ideas sila na na hindi rin natin naiisip mga kalalakihan. So kaya nga 'di ba we complement each other. Ganon. So, amen. Salamat po sa inyong mga nag-share. Opo, salamat po. Let's continue na, no? So dito na tayo sa submission and love. The Bible says, wives, submit your husbands as to the Lord. But husbands, love your wives. Ito na yung para sa husband. Just as Christ loved the church. Submission and love are very close. Both mutual love and mutual submission are commended within the wider body of Christ. Totoo naman po yan. Clearly also, the wife is to love her husband. Although hindi sinabi sa Bible, ang sinabi lang submit, but it doesn't mean na submit lang, walang love. Of course, hindi ka naman siguro makakapag-submit kung walang love, no? But of course, given na yun, no, the wife also should love her husband. And there is a sense in which, It's easy for a wife to love the husband, it's but it's hard to submit. The same way, it's easy for the husband to parang marinig ka. respect. Kasi po, nature ng babae, it's easy to love, but to submit, hindi madali. In the same way, ang lalaki, it's easy for them to ano bang inan sa inyo? It's not easy for them to love. Yun yung katotohanan. Hindi naman, pero kung pagpipilian mo ang love at saka submission, it's easier para sa babae na magmahal kaysa mag-submit. Ewan ko sa lalaki kung paano Hindi naman. Sino ba ang unang nanliligaw? Di ba lalaki? Di ang unang nakaramdam ng pagmamahal di lalaki. Hindi lang yung kultura natin. Pero kung pwedeng manligaw ang babae.
Salamat sa iyong input, Pastora Joanne. So let's continue. Clearly also the wife is to love her husband, and there is a sense in which it's appropriate for husband to submit also to his wife as one believer to another. Yan. No. We also submit to our yung husband man should also submit to his wife as one believer to another. No, Ephesians 5:21 naman 'yon, which is biblical din naman po 'yon. It's not difficult to see when this might operate. A wife might say to her husband, "My love, I hope you don't mind me mentioning it, but I don't think the way you spoke to Jack was appropriate." And a godly husband might say in those circumstances, "You are right. I was out of line. Thanks for pointing it out. I love the way you love me enough to challenge me. I'll give him a call to apologize." So nakita nyo, yun yung example na binigay dito is yung kung paano nagwo-work yung pag-submit naman ni husband doon sa mga sinasuggest ni wife. So, kasi meron din mga kagaya sa Pastora Joanne, kung minsan, kasi kami niyan ni Pastora Joanne, magkaaway kami niyan before eh. Kasi ako talaga po, noong hindi pa ako nagiging Kristiyano, medyo may pagka-rap po talaga ang ugali ko noon. Pero praise the Lord, nung nakakilala na po ako sa Lord, na bago po na wala po yun na yung ganung pag-uugali ko. Kaya lang kung minsan lumalabas po yun, especially pagka nagagalit po ako. And siya po yung taga-remind ko. Sabi niya sa akin na medyo naging harsh ako, ganun. And yun, marirealize mo, no. Kaya importante talaga yung husband and wife, yung na nandoon yung pagmamahalan nyo sa isa't isa na to the point na i-correct, siguro i-rebuke din with love yung husband mo pag alam mo na mali na yung ginagawa niya. Yan. But submission and love also have their differences. Since in Ephesians 5, the relationship between husband and wife is compared to the relationship between Christ and the church. My relationship to Christ is not to a mirror of his relationship with me. Christ does not submit to me. No. So ang sinasabi doon, although pinag-uusapan natin ngayon that we should submit to one another, sinabi, wife, ultimately talaga, wife should submit to her husband in everything, especially sa mga decision making. But it doesn't mean na, sabi nga sa verse 21 ng Ephesians 5, that we should submit to one another out of reverence for Christ. No, pero don't take it that the Lord Jesus Christ should submit also to us, because pinakita yung comparison, 'di ba, sa Ephesians 5 ng love ng husband sa wife, sa kapag-submit ng wife sa husband. Tapos sabi ng Apostle Paul, but actually I'm talking about the church, Christ and the church. Now dito sa pag-aaral natin, hindi natin sinasabi na ang Lord Jesus Christ dapat mag-submit sa atin. No, hindi ganon. No, so ano lang yun, paglilinaw. Men and women are equal, but equality does not rule out having complementary roles or headship, one person being charged. The place we see this clearly is in the doctrine of the Trinity. Yan. The person of the Trinity are equal in terms of their being Godness. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But the Son joyfully submits to the Father. He puts the will of the Father before His own. Mabasa po natin, John chapter 5 verse 19. Sabi po dyan, and Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. So makikita po natin, and alam nyo to about the Trinity, that they are all equal. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. However, nagsasubmit, mayroon po silang submission sa isa't isa. God the Son submits to God the Father. And even, this is the point Paul makes in 1 Corinthians chapter 11 verse 3. He says that, now I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man. Nakuha niyo po, di ba? Sabi, the head of every man is Christ, and the head of every woman is man. That's why woman or wife submits to husband. And the head of Christ is God.
or consider how we submit to political authorities or employer. First Peter chapter 2, mahaba, wag na nating daanan kasi maubusan tayo ng time. 1 Peter chapter 2, basahin na lang po natin. We don't think it makes us less equal or less significant as people, but we do recognize different roles and different authority. So what do submission and love mean in practice? The wife puts her husband's will before her own. Yun. There are times kasi na maring yung wife meron siyang like for example, minsan si Pastora Joanne gusto niyang madalas mangyari sa amin to meron siyang gustong gawin. So ako naman meron din akong gustong gawin namin as a family. So kadalasan nagsasubmit naman siya sa akin, no? Kadalasan kasi minsan siya yung nasusunod, but not because gusto niya. Nasunod siya because nag-agree ako. No? So ibig sabihin nandoon pa rin yung submission. No, ibig sabihin although siya yung gusto niya yun, ako hindi naman sa ayaw pero wala lang. Pwedeng ayaw, pwedeng go, pwedeng hindi. Pero nasunod yung gusto niya, pero dahil nag-submit na or nag-decide ako na sige, let's go to what you want. Yun. The husband put his wife's interest before his own. Yun din. Kaya so kung ang wife ganun, dapat ang husband ganun din. That we have to put our interest before our own. Kasi love nga natin ang wife natin, di ba? This captures the similarities in their respective attitudes, but it also captures the differences. It gives the husband a lead role, but a lead role defined by the cross, one which seeks the good of the other rather than self-interest. Yun po yung mahalaga, no? That we seek the good of the others rather than yung self-interest natin, no? To husband and even to the wife. It also captures how the respective roles correspond to the roles of the church towards Christ and of Christ towards church. This doesn't mean to anticipate that, but what about question that we must defend all the abuses of male headship over women? Kasi sa totoo lang, marami po kasi talaga sa Pilipinas na nag-a-abuse, hindi na ata tayo nakikita. Nakikita yung sorry. Yan, marami kasi talaga sa Pilipinas, sa news na lang na na-abuse yung kanilang mga wife. Kaya lang, hindi naman kasi sila mga believer, karamihan, yung mga nakakagawa ng ganun. Kaya nga mahalaga yung ganito na, kaya nga, bagay, meron din. Pero kaya nga mahalaga yung ganito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos patungkol sa couples. So, the big issue here is what it means to exercise authority. Our problem is that we understand authority in the image of Satan's lies as tyrannical rather than in the image of God's rule, which is liberating. Yun yung binigay sa atin ng Panginoon, di ba? He has set us free. Men believe the lie when they abuse authority. Women believe the lie when they reject headship. Men abuse authority because they are self-interested. Wives reject submission because they are self-willed. So, ngayon ito po yung ng author, yung kanyang personal view. When I look at Christian wives, I should see what it means to submit to Christ's authority, not begrudgingly, not with whining, but joyfully and freely. And when I look at Christian husbands, I should see what it means to exercise authority, not in a way that is self-serving, but loving and sacrificial. That's a high standard for both sexes. And when I look at this ideal and think, there's no way I can live up to that. Pero in Ephesians, these words follow the exhortation to be filled with the Spirit. In Ephesians 5, verse 18, kung yung sa verse 18 po, ang sinabi dun that we must be filled with the Spirit muna, which is vitally important. If you are a Christian, God Himself is living in you, giving a new desire and a new power to live the right way. I pray that
out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Ephesians chapter 3, verse 16 to 17 yan. So, wife, we must submit, and husband, we must love our wife. Amen? Amen. Amen. Now, sa questions for discussion na po na, siguro, Pastora Joan, pwede mong i-share sa kanila. I-share po ni Pastora Joan yung oras na. Questions for discussion. So, mabilis lang po ito. Siguro kung sino lang yung nais na mag-share. Paki-share, Pastora Joan. Basahin ko What attitudes to the roles of husband and wife do you see among your friends or in the wider culture of TV, films, and magazines? Kayo po ba? Sa mga nakikita nyo? Siguro, sino dito yung mahilig manood ng teleserye? Korean novela. Wala naman atang wife. Meron ba? Hindi ako nanonood na. Dati, nung binata ako, nanonood ako niyan. So, what attitude to the roles of husband and wife do you see among your friends or in the wider culture of TV, films, and magazines? Babaero, di ba? Lasinggero. Tapos, may, yun na nga, babaero pala. Yung probinsyano po, kaya lang, wala na po eh. Di ako nanonood. Hindi nakapanood ata ako ng mga first 5 years ago po yan. Oh. How have these attitudes influenced you, both positively and negatively? Ako, tell you the truth, yung mostly nung binata pa ako, kasi nung nagkatrabaho ako, hindi na ako nanonood ng Nag-start ako magtrabaho year 2002, hindi na ako nanonood ng mga teleserye ganyan, sa mga movies na lang, no. Pero pagka nakakapanood ako ng ganyan, saka yung mga kapitbahay namin, naririnig kong nag-aaway, sumasagi sa isipan ko yan. Sinasabi ko na pag ako nag-asawa, pag ako nagkaroon ng sarili kong pamilya, ayoko yung ganyan. Na gusto ko na parati kaming peace, ganyan. Siyempre, ideal yun, no, nasa isip ko. Pero ngayon, nung nag-asawa na ako, Pastora Joan, nandito na, no, hindi naman ako magiging hipokrito. Nag-aaway kami. And meron bang, siguro, yung iniisip ko kasi yung frequency. Kasi kuminsan, alam nyo, kuminsan na you are caught off guard eh. Alam nyo, madalas kami mag-aaway pagka yung biglaan ba. We are caught off guard. Tapos, lalo na pagka yung isa, mainit din yung ulo, yan. Pero ang kagandahan lang yun nga kasi husband should love their wives and wives should submit to their husband. Kaya yung mga hindi namin pagkakaintindihan, eventually, nai-smoothen out kasi napag-uusapan. Wala. Kaya dapat mahalaga yung pag-uusap sa mga mag-aasawa. No? So, yung mga napapanood natin sa TV, and I believe hindi naman na tayo ganun no? Na yung mga babae, di ba? Mga daming babae, ang daming chicks, di ba? Siguro noon, di ba? Siguro noon, kasi noon, ako naman, alam naman ni Pastora Joan, nagkasala ako sa kanya. Pero hindi pa kami mag-asawa nung nag-loko-loko ako. Karoon ako ng mga babae. Pero girlfriend ko pa lang siya noon at that time. Ha? Oo. Mga, ibig sabihin yung mga, basta yun na yun, wag mo nang elaborate dito. Nahaba pa tayo. Diba? Pero ang kagandahan yun nga, naging Kristiyano na tayo, naging Kristiyano na ako. So alam ko yung mga mali ko. Siguro alam nyo yung panonood ng mga teleserye. Ito ano lang to, naisip ko lang. Although, opinion ko lang. Although hindi natin gustong gawin, pero kung nanonood tayo ng nanonood, somehow sa subconscious mind natin, parang na-drill down o nati-train yung natin, yung
Yung subconscious mind Amen. natin. Tama yan. Totoo Hindi po dapat yun. nanonood Totoo siya po yun. Yung pag ng lagi ka pelikula. nanonood, Opo. Kaya, kung wala kang ginawa kung maghapon, kundi naka-YouTube, maghapon ka naka-YouTube, parang wala na, kinakausap mo naka-YouTube. Yung ganon. kaya dapat i-ano natin din yung mga yung mga i-filter natin yung mga pinanonood natin, yung mga pinakikinggan natin. Mas maganda kung magbasa tayo ng salita ng Diyos. Alam nyo ako yung isang ginawa ko is yung dinownload ko yung audio Bible, lalo na kasi pag ako nagda-drive ako, yung mga long drive ko, minsan 30 minutes, minsan 1 hour. Piniplay ko lang yung audio Bible para ba hindi rin sayang yung oras habang nagdadrive. Hindi rin ako antukin kasi pinakikinggan ko yung salita ng Diyos. So habang nagdadrive, kaya hindi ako antukin. Kaya yun yung ginagawa ko. Siguro ganun yung gawin natin. Tapos, kagaya yung nakita ko yung post ni Brad Tito, yung mga inaaral niya. Nag-aaral siya. Ganun yung mga maganda nating gawin na Kung meron tayong spare time, lalo na ngayon during this crisis nitong coronavirus, gamitin natin yung spare time natin, magbasa tayo ng salita ng Diyos, mag-aaral tayo. Oo. Ganun. Para mas maging spiritual tayo. Yun lang yung thoughts lang na sumagi sa akin. Kasi yun yung sabi rito, how have these attitudes influenced you both positively and negatively? Kasi kahit na yung pinanonood mo, pag yung pinanonood mo, kunwari nag-aaway sila, nai-influensyahan ka nun eh. O yung emotions mo, kung yung pinanonood intense, pag hinausap mo yung asawa mo, problema yung sinabi. Ka dun, hindi mo gusto, pero dahil yun yung binababad mo yung sarili mo doon, kaya nakukuha mo yun. Yes. Kaya iwasan po natin. So yan, i-practice mo pa. Pina-practice pa sa asawa. Ang alin po? Siguro, ganyan ka rin. Pag nakita sa TV, nanonood ka, tapos may isang sitwasyon, siguro ikaw ganun ka rin. Umpisa na ng away. Yes. Kaya, yun, gawin natin. Batin ako doon kasi kailangan ko suportahan yung let's say yung sinasabing advice ng ating pastor, no? Kasi siya yung pastor natin at pinapastol na tayo. Yung advice niya na yun ang tamang pamumuhay ng isang Kristiyano. Yung instead na i-spend mo siya sa mga walang kabuluhan and eventually may effect pa sa iyo emotionally, mentally, at yung pa maging nag-i-influence sa iyo, and one day, instead na napupuno ka ng salita ng Lord, napupuno ka ng drama sa buhay. Oo nga. Normal yan. Ganun talaga ang dapat natin marinig sa pastor. And I am so happy sa mga advices ni PA. Thank you. Thank you, Pastor. Salamat po, Brad Tito. Mga kapatid, may violent reaction ba kayo? Agree or agree sa sinasabi natin, pinag-uusapan natin? Tama po yun, Pastor. May reaction ako dun sa pinapanood. Sino po? Si Pressy? Opo. Kasi po sa experience ko po kasi, pag nakakapanood ako kaya matagal na din ako, siguro mga ilang years na hindi talaga ako nanood ng mga telenovelas. Kasi kung pag nanonood ako, yung parang feeling ko, yung sitwasyon nung pinapanood ko, ako yun. So, talagang noon pa, nung nagpapadoktor ako noon, talagang binawal sa akin ng doktor. Kasi nga, may tawag doon. Basta hindi ko na maalala yung sinabi ng doktor sa akin noon, kung ano yung tawag doon. So, hindi, kung siya talaga ano talaga yung emotion ba ng isang tao kapag yun na lang yung ginagawa, parang basta hindi ko maalala kasi yung term na sinabi ng doktor sa akin noon na
na parang feeling mo, yung pumapanood mo, yung character niya, parang ikaw na rin yon. So, yun talaga maganda yung pastor at nabanggit nyo talaga yon. Opo. Salamat po, Sis Presi. Ganun din na-experience mo rin pala. I believe hindi lang tayong lahat na-experience natin yun. No? Maaring ayaw natin, pero ganun talaga mangyayari. Kaya wag na, mas maganda, wag na. Kung yun nga, kung nanonood tayo ng mga telenovela, no? Don't get me wrong, kung ikaw ngayon nanonood ng telenovela, no? Hindi ko naman sinasabi na masama, pero ayun nga ang mangyayari, yun ang katotohanan na makukuha mo yun. Much better na, maganda, alam niyo maganda yung, may pinanonood kami nila Pastora Joanne, yung mga Christian movies, kagaya yung mga, yung War Room. Yung War Room, kakapanood lang namin itong nakaraan, yung, pa yung isa? Yung Fireproof. The Chosen. Yung Fireproof, The ilang Chosen beses po. Maraming Bible movies dito kung sino may gusto. Madami po sa Hallmark movies. Magaganda po, mga Christian movies siya. Oo, yun. Yan. Yun, kung gusto niyo ng manood, yan, mas maganda yun. May mga movies si Tito na Christian movies. Kung sino may gusto, mag-share daw siya. Ayun pala. Brad Tito, pa-share kami Dami ako. Brother Kenneth, boycott na natin yung probinsyano, ha? Buti na lang po, hindi ako nanonood ng Probinsyano, tsaka Cardo. Sige. So, next move na tayo. Next na tanong, which marriages have influenced you most? Ako, para sa akin, yung parents ko, yung marriage nila. No, kasi growing up, nakikita mo sila hindi sila perfect. There are times nag-aaway sila. Yun nga rin yung siguro, I think, yung maganda. So, minsan pag hindi yung maganda nag-aaway sila. Ibig sabihin, ako kasi nung mga times na pag nakikita ko yung parents ko na nag-aaway, naiisip ko rin yun na paano kaya pag ako naman na yung may asawa. Ganito rin kaya kami. Kasi nakikita ko sila paano sila mag-away, tapos maya-maya bati na sila. Alam mo yun? Yung ganong nila, ano bang tawag doon? No? Pattern or parang lambingan, ganyan. No? Pero I believe naman lahat tayo mahal natin yung mga magulang natin. No? Kaya yung mga influence natin is yung I'm not saying all, but at least for me, no, yung sa magulang ko. Of course, may iba-iba naman tayong mga circumstances sa mga personal life natin. So, ngayon, ang tanong sa inyo, which marriage have influenced you most? Yung naka-influensya sa inyo? Ako po, Pastor, kagaya po ng sa inyo po, yung mga magulang ko rin po. Kasi ganun din ang naranasan ko noon. Nakikita ko sila nag-away. Baaway bate. Pero hindi po sila nag-end up na maghiwalay. Ngayon po ako'y 43 years old na. Hanggang ngayon po nagsasama pa sila. Kaya yun po yung para sa akin, blessing po yun. Na sa kabila ng pag-aaway nila, yung mga times na nag-aaway sila, hindi na uwi sa hihiwalayan. Kasi yun ang design sa atin, Lord . Di ba sinabi, ang hindi dapat paghiwalayin ang pinagbuklod ng Panginoon. So, yun, magandang role model po sa amin yun. Sa kabila ng mga storm na nangyayari, we unite pa rin, sila pa rin. At the end, sila pa rin po. So with that, yung pang-apat na tanong, what is it in other people's marriage you would like to copy? Yan. So doon sa mga nakikita mong mga marriages, di ba? For example, sina Brad Tito and Sister Susan, 31 years of marriage. Tagal nun. Tayo, nakakailang taon tayo. Hindi mo alam? Ba't di mo alam? Dapat alam mo yan, Teka.
Naging lang ako, magkamali ako eh. 10 years na. 10 years na. Kasi 2010 tayo kinasal eh. 10 years na kaming kasal, married life namin. So, sila Brad Tito is 31 years. Tagal na. Diba? So, Bagyo yun, Pastor ha? Bagyo yun. opo. Alam, Tsunami. siguro wala namang mag-asawa na hindi nakaranas ng mga problema, ng mga trials. Kasi yun din yung sa atin eh. Nagpapatibay, no? Yung I'm sure you understand what I'm trying to say. Kasi pag nalagpasan yun, 'di ba, mas mas lovable si Mrs. at si husband. Twitter. Pero take note, i-clear ko lang yung 31 years. Kasi kailangan namin i-clear sa inyo yan. Sige po. Hindi naman 31 years din itong haba ng kwento, no? Ganito yan. Mag-asawa kami, pareho kami Katoliko. No? Opo. Ako, matino na ako, tapos biglang naging napasukan ng kalokohan while mag-asawa na kami. Ang dami kong beses na na-cheat ang asawa ko, na hindi ko pwede i-deny. No? Pero natili si Susan. Pero ang one thing sa amin, kapag maayos ang aming mood pareho, we see to it na nagpe-pray kami, nagro-rosaryo kami. So, I mean, let's say we're Christian now, we don't use rosary. Pero, alam mo yun, is somehow, nandun na pala ang Lord noon, no? Kasi meron siyang plano sa amin. So, we still believe, we are a strong believer na may Diyos. So, we always pray for each other sa marriage namin. Even, andyan na naman ako, magkakamali na naman ako. Kaya si Susan nag-hold on din sa akin kasi sabi niya, itong asawa ko ay naniniwala sa Diyos. So, ang point ko dito is, even nagkakamali na, patuloy na nananalangin sa Panginoon. Nagsisik tayo pa rin na humingi kami ng help na siya lang ang pwede makaayos ng aming marriage. Hindi kami nag-quit on our own decision. Kung hindi, inayaan namin ng Diyos. We pray, we pray, we pray. Andyan na naman ako, nakakalimot, pero most of the time, bait ako. Pero, ang Diyos ang nanalo. No? I mean, ang Diyos ang nagwagi. We reached 31 years because of the Lord. Yun lang. So, ang importante talaga sa marriage is nagpe-pray kayo together, holding hands. No? Holding hands. Na parang pinipray nyo talaga, Lord, mahal namin ang isa't isa at ikaw ay na-glorify sa amin. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Yes. Ganun po ang nangyari sa amin. At matindi ang mga kalokohan ko, mga kapatid. Pero yung grace abounds to Susan to forgive me. To forgive me. Yun. The grace ng Lord is the more nagkakasala ang isa o nagkakamali, ang grace niya will abound para maunawaan natin ang isa't isa at magmahalan. Hindi mawala yung pagmamahal. Ayun lang po. Amen. Salamat po, Brother Tito. So, dun sa what is it in others people marriages you would like to copy? No, hearing from dun sa testimony ni Brother Tito, for me, what I would like to copy is yung ganun na sinasabi niya, yung ang Lord parati nasa gitna ng kanilang marriage. No, tapos yung ang ganda nun, yung nagpe-pray sila holding hands. There are points in our marriage life na nagawa na rin natin yun, di ba, before. Pero hindi namin na-sustain. No, aminin ko kung minsan, dahil sa pagod, paglapat lalo na ako, paglapat ng likod ko sa sa kama or sa unan, nako, wala na. Kaya sinasabi ko kay Dr. Jo, kung may gusto kang ipagawa, sabihin mo na, bago ko yung likod ko. Kasi pagka higa ako, wala na. Ang hirap pa naman akong gisingin. So, maganda. Opo, sister. Share ko lang po sa lahat. Sige po. Maganda rin yung
halimbawa, yung laying of hands. Laying of hands. Like for example, like si Tito noon, mabisyo nga siya, no? Pag natutulog na siya, Nililihan siya ako. nalilihan ako sa kanya, pinagpa-pray ko siya. As in, Wala naman na sa inyo yung katulad ko noon. Bagay. Maglagay nga ng CCTV sa kwarto. Pero hindi ko alam yun. Kung alam ko na yun, pag nagising siguro ako, bigla ako maalit pang water, kala ko patay na ako na pinagpapipray niya. Oh. nag-aari ako minsan. Sige na. Go ahead. I think there's nothing wrong naman, no? I think maganda nga yun na ganun na pinagpipray. Kung ginagawa yun ni Pastor Joanne sa akin, ay hindi ko naman siya pagbabuan. I think that's okay. Kasi I believe kung pinagpipray niya ako, he means well. She means well for me. No? PA, magtatanong ngayon si PJ kay Susan mamaya. Sila lang, it really works, ate? Tatanungin ni PJ ba, si Susan mamaya, Ate Susan, it really works ba yun? Ano po, Brad Tito? Actually, ginagawa ko po yun magmula nung naging senior pastor siya. Oh, wow! Pag alam ko po na troubled siya bago matulog, may problema. See? Oh, yun naman pala eh. That is why. See? Salamat. PA yan, di mo alam, ha? Sige, may ice cream ka mamaya. See? Opo. Okay na. Salamat po. Yung last two questions na lang. So yung isa, what things have you seen in other people's marriage that you would like to avoid? No. So kanina, what things we would like to copy, now what things we would like to avoid? And meron po ba sa inyo gusto mag-share? Mga young couple naman. Sina Pastor Michael. Hello, clear po ba? Opo. Amen. Ano po, what things have you seen in others people's marriages that you would like to avoid? Siguro po yung as a believer ngayon na nakakarinig na ng salita ng Lord, ang gusto ko pong i-avoid is yung pagka nagkaroon po ng away is hindi mapag-usapan na maglilid into hiwalayan. Yun po yung nais ko pong i-avoid. Kasi po sabi nga na you did not intend to marry or to get married, na at the end pala is wawasakin mo yung pamilya na gusto mong buuin. Kasi ako po, I firmly believe na ako, actually po, twist lang, ako po yung nag-propose kay Brad Michael na magpakasal. Hindi siya nag-propose sa akin na magpakasal. Hindi naman po sa sobrang kasal na ako, na atat. Hindi naman po ganon. Kasi, paano ko ba? Kasi nasa stage na po kami na kumbaga, hindi ko na nakikita yung sarili ko sa ibang lalaki. Ganun din naman siya sa akin. So, ang gagawin namin? Maghintay kami ng So, nagpakasal po kami. Ako po yung nag-ano sa kanya. And, yun nga po, hindi po nawawala sa isang marriage ang nag-aaway. And, ako naman po, talaga, kumbaga ako nagbago yung ugali ko. Kasi noon na timid and meek ako, tapos nung nagpakasal kami, medyo parang naging dragon ako. Alam mo po yun? Kasi siguro dahil yung responsibilities na doble, tapos lalo yung nagkaroon ng anak, parang na stress. Tapos syempre sabi nga nila, pag nag-asawa daw,
hindi daw nagiging mahirap ang buhay kasi pahirap na daw ng pahirap. Kaya parang sa una lang daw mahirap ang pag-aasawa kasi pag tumagal daw pahirap na daw ng pahirap. Pero syempre tayo as a believer, hindi natin iti-take 'yon as pahirap but as a challenge for us. Yung bawat isa sa amin is mag-grow, especially in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So yung gusto kong, kasi po, pag nag-aaway kami, before, ako yung nagpapakumbaba. Ngayon siya na, kasi nga, palagi niyang isinasapamuhay yung do not let the sun go down while you're still angry. So minsan parang may nakakapag-diskusyonan kami para lang matapos na, kasi minsan nga dahil lang po sa stress yun sa work or stress sa mga sitwasyon or topics sa life, kaya lang nakakainit ng ulo. But at the end of the day, kumbaga you are still partners na mag-serve sa Lord. Naalala ko nga po yung wedding vow po namin last October 24, 2015. Mga 12 noon po yun. Wow, tandang-tanda. Ano po, naalala ko po na ang palagi niya po kasing pinapaalala sa akin na pag ang pangako po kasi namin sa Lord talaga nung nag-vow kami. Naiyak na naman ako. Is we will serve God together. So ang ibig sabihin po no matter what happens, yung yung marriage namin, we wanted it, we desire it to always glorify God. Ayun po. Maraming salamat. Kahit dito. Nag-email lang ako. So last na din daw, how is authority and submission? Amen. Ako po, how is authority and submission exercised in the marriage you would like to emulate? How about in the marriage you would like to avoid? Yun nga. Same. Ito ang gusto kong answeran eh. Yung copy. Pwede po ba yan, Pastor? Pwede. Okay lang naman. What is it in others people marriage you would like to copy? Yun nga, ang sa akin, yung parents ko din. Kasi nakikita ko, simula kasi bata ako, nakikita ko na talagang ang center of relationship nila, center of nila is si God. So, parang nagiging anong tawag doon? I-idolize. Parang nagiging example. Good example yun para sa akin na gagayahin ko. Yun nga, si mama tsaka si papa din. Although si papa ang mas mainit sa Lord kaysa kay mama. Pero parehas silang nagse-serve sa Lord. Yun yung gusto kong yung family ko is maging ganon. Yung mapunta yung kasi ako yung kapatid kong lalaki tsaka yung kapatid kong babae talagang nagse-serve sa Lord sa ngayon kasi noon hindi. Ayun, so siguro nakita namin sa kanila yon, yung example na yon sa mga magulang namin. So yun yung gusto namin tahakin kasi nakikita naman namin na okay sila ngayon. Talagang I can say na successful sila, parang successful na sila. Na kumbaga sabi nga ng papa ko nung may sakit-sakit siya noon, may nasabi niya sa amin na ready na daw siyang umuwi sa Lord. Pero hindi pa naman inano ni Lord. Kasi sobrang niya talaga. Vow ako sa kanya. Yun lang po. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Pastora Reds and Brother Michael. Maganda yung mga sinabi niyo, especially yung marriage vow nyo that you will serve the Lord together. So, yun talaga dapat as a couple. We should serve the Lord together. Yun po yung i-aim natin as a couple.
No? So kaya lalo na kung yung partner nyo ay hindi pa siya mananampalataya, we should dapat idulog po natin sa Lord, no, para kilos po ang banal na espiritu, makakilala po ang partner natin kung hindi pa po siya mananampalataya. But of course, kung tayo po lalo na sa yung mga nandirito, kasi parang ang nandirito na wala yung partner is puro mga lalaki. So mga husband, I think mas madaling ikayatin or ikayatin yung wife na hindi pa believer kung yung husband yung believer. Amen. So salamat po mga kapatid. I hope meron pa po ba kayong mga katanungan or insight? Okay na po kami. Wala na. Silence means yes nga daw, di ba? So, wala na mga kapatid for insight. Salamat po. Brother Celso, Brother Dave, wala na, Brad Kenneth, sila Sister Seidel, Brad Ruel, sila Sister Presi, Brad Berhil. Meron pa kayong mga katanungan? Brad Richard, Sister Charlotte. Wala na, no? So, kung wala na tayong katanungan, siguro pwede na tayo mag-pray. No? Lagi po nating tandaan, kagaya ng lesson natin, no? It's about submission, love, and respect. So, wife, submit to your husband and respect your husband. However, husband should love your wife. Amen? Yan po yung tayuan natin. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Sige Amen. Amen po. Amen Amen po. po. Amen po. Amen. Lilit po tayo ni Pastor sa prayer. Let's bow down our heads. Maraming salamat po. Kalob niyo po sa aming oras sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord, for your words, O God. Salamat po, Lord, dahil patuloy niyo pong itinalala sa amin, O God, as a couples, O Lord, as husband and wife, O Lord, as bride to our Lord Jesus Christ. Kung ano nga po, Lord, yung desire niyo para sa aming Panginoon. Lord, we believe, O God, that the ministry of marriage, O Lord, hindi po basta-basta, Panginoon. Because hindi lamang po ito basic foundation ng society, pero even the church, O Lord, is built also from the foundations of the households, Panginoon. And we believe, O God, na lahat kami, Panginoon, the husband and the wife has to stand, O Lord, kung ano po yung mandate na, yung responsibility, yung accountability, Panginoon. And yes, Lord, even the privilege, O God, that comes with it, O God, na ipinagkalob niyo po sa amin, O Lord. We believe, Lord, that you have created us uniquely, O God. So even marriages, O Lord, are unique, O Lord. But we believe, Lord, that we have this pattern that we have to follow, which is according to your word, particularly nga po sa Ephesians chapter 5, O God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Holy Spirit, help us to stand on these words of yours, O God, dahil naniniwala po kami, it's the truth. It is what will set us free. It is what will give us success in our marriage, O God. At Lord, salamat, O God, kasi we have to understand, O Lord, na katulad nung binanggit ng bawat isa kanina, Panginoon, or mostly sa aming Panginoon, na ang malaking influence po, Panginoon, is yung mga parents po namin. Lord, we pray, O God, that we will be able to influence our children's marriages also, Panginoon, their future marriages through the examples that we set for them, Panginoon. We also pray, O God, na ang JRT couples, O Lord, ay maging examples, Panginoon, hindi lamang po within sa JRT, Panginoon, within sa mga couples or maging sa singles din, Panginoon, maging examples po kami, Panginoon. And we can never, Lord, do it on our own.
We need our Lord Jesus Christ to be the center of our marriage. We need the Holy Spirit to keep reminding us individually as husband and wife and together as a married, as a partners, Panginoon, that we really need the Holy Spirit in everything, Panginoon, in all the ministries na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, I pray, O God, that every husband, every wife sa gabing ito, Panginoon, bago pikit ang mga mata, Panginoon, magkasama man, O Lord, or individually, Panginoon, ipagdasal ang bawat isa, Panginoon. If there will be laying on of hands, Panginoon, then so be it, O Lord. Holding hands, O God, so be it, O Lord. But the main point, O Lord, is that we would learn really, O God, to pray for each other, Panginoon, and to pray for the success of the marriage that you have given to us, O God. Maraming salamat po, Panginoon. We pray, O Lord, then that you would increase, Panginoon, yung a-attend ng BS na ito, Panginoon, at hindi lamang po ito magiging minaskugon. We declare, O Lord, na hindi po matatapos dito lang, Panginoon. Bagkus, Lord, dadami pa po kami ng dadami, Panginoon. Maraming salamat po. This is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus, in the leading and guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 Ganda. Amen po. Amen. Thank you po. Sa inyong dalawang mag-asawa, ang ganda ng Amen. Good night po. God bless po. Good night po. Good night po. Brother Ruel, good night. Bye-bye. Good night po. Kenneth. Good night po. Walang Good night. Good night po. Hindi tayo makakapanood po talaga ng broadcast po. Brother Ruel. Kita ba? Sige. Kita ba ako? Huwag mo akong ano din. Hindi pa ako nagsuklay. Ayun. Ashley. Sige po. Bata si Richard ah. Ang gwapo na, gwapo. Press na press si Richard oh. Good night. Good night po. Good night. Thank you sa inyo lahat. Good night, good night. Good night. Salamat po sa inyong buhay. Samantha ka. PJ, PA, thank you so much po. Thank you po, PJ. Sam. God bless po sa inyong lahat. Dave. Hey, nice na Brad Dave. Ay, si PR pala. Bye-bye, PR. Michael. Bye.